Ganda nito. As President Trump, which imposed sanctions on the International Criminal Court. Kasi si Presidente Trump, hindi niya gusto yung ICC, di ba? Hindi nga nakilahok ang Amerika dyan. Under Section 8D2 of the EO, any foreign person who's a citizen or ally of the US that has not consented to ICC jurisdiction, o parang Pilipinas, over that person or state party is a protected person sa ilalim nung Presidente Trump. So ang Pilipinas, hindi na state party. At yung executive, sinasabi naman na hindi talaga ICC ang may jurisdiction sa atin. Kaya gusto ko sana tanungin, si Presidente Duterte ba ay isa sa protected person sa ilalim ng executive order ni Presidente Trump? Non-NATO ally na former or current official. So gusto ko malaman kung si PRRD nga ay protected person sa ilalim ng executive. Ganda ng research ni Senator Amy na to. Ang ganda kasi nagbigay ng deklarasyon si Trump eh. Ngayon, kasama ho tayo dyan, di ba? Oh, ay nako. Order. Sino ang mako-cover sa asset freeze under Section 1? Nako, asset freeze yan. Lahat ng pagmamayari mo, kung sino man na makipag-cooperate sa ICC, pagmamayari mo sa Amerika ay asset freeze. Ang tanong, si Marcos ba may pera pa sa US? At siya nakipag-cooperate sa ICC. Mr. President Trump, would you be strong enough to freeze the account of President Marcos because he cooperated with ICC? Mr. President Trump, what is your answer? I'm calling out to you. Ito na nga, mukhang magkakatotoo po yung ating ninanais kaninang umaga na nireport, di ba? Na kung saan sinabi natin na sana makontempt na po itong si Torre dahil napakawalang niya naman itong tao na ito, napakabastos, walang modo at hindi kagalang-galang dahil sa kanya mga pinagagawa. Mukhang mangyayari na nga po dahil sa ginawang hearing ni Senator Amy na ito gusto niya ipakontempt tong animal na to. Yun, mabuti naman. Gago! Oh, kaya nga ang tanong na lang dito, nasa kamay na po ni Cheese Escudero ang bola. Naku, patay tayo dyan. Ay, nako. Cheese Escudero, may bayag ka ba? O baka naman bayag-bayagan lang yan. Kawawa naman si Heart Evangelista pagagayaan ng mo. Hindi, alam mo mga kababayan, ito, diretsuhan tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Alam mo mga kababayan, ngayong pagkakataon na ito, maging mapagmatsyag po tayo. Bakit to kanyo? Dito talaga naglalabasan yung mga may prinsipyo at saka yung mga walahong prinsipyo ng mga politiko. In fairness kay Senator Amy, marami sa atin ang nagsasabi na, naku, baka mamaya pakitang tao lang yan, baka ganito lang yan. Uy, mukhang mukhang iba ang direksyon ni Senator Amy. Talagang tinutumbok niya kung sino may kasalanan. At medyo maganda po yung nangyayari. Kaya nga wag ho naman natin kagad kontrahin. Kasi marami ho sa atin na dala ng ating emosyon, dala ng ating galit. Kasama na rin po ako dyan. Lahat to binabanata natin na kalaban. Diba ho? Minsan we have to win them. Kaya nga marami ho tayong pinipresenta dito na maaring makatulong po sa mga Duterte sa Senado. At ito nga po si Senator Amy, baka isa na ho siya na makatulong. Again, I am not endorsing her o kinakampanya ko siya, pero tulad nga ng nakasulat sa channel na ito at ang tema ng Banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Tama po yung ginagawa ni Senator Amy ngayon, na binubulgar niya talaga ang kawalangyaan at kagaguhan ng gobyernong ito. Nakakatuwa sa parte na yan. At ito na nga, isa sa mga gagawin niya, ipapasubpina na niya ho. At nasa kamay na ho ni Escudero. Ano kayang gagawin ni Escudero? Ayan ang update. Sana bago ma-upload itong video na ito ay may gawin na si Escudero. Ito ho yung yung video.
eto na yung conclusion niya nung after ng hearing. Pero mamaya i-discuss natin yung buong hearing kasi ang dami niyang nireveal dyan. Ang dami niyang nireveal. Kasama na po dyan na nireveal niya na asa na ang mga Marcos. Alam mo, nagulat ako dun, ha? Nagulat ako doon, pero mamaya pag-usapan natin 'yan. At ang ito yung kanyang interview after the hearing. Itong pangalawang hearing, ha. Panoorin po natin, ang ganda na sinabi niya dito. Ma'am, yung subpoena for cabinet... Uy, okay lang. Yes, marami pong subpoena. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here. Yun, palakpakan. Para may testigo tayo at maliwanagan. Ayan, ha. Kung ang sigaw daw ng taong bayan, bring him home. Meron tayo niyan, di ba? Meron tayong sombrero niyan. Kung yan ang sigaw ng taong bayan, bring him home. Ang sigaw naman ng mga senador ay bring them here. Bakit? Mga duwag, walang mga bayag. That's the truth. Takot, may tinatago, duwag. Yan o ang katotohanan. Nagtatago sila sa kanilang mga boss nila na si Bersamin at saka si Marcos. Kaya naku po, yan na diretso ang sinabi, bring them here. Yung palakpakan. Mga tao, napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat kulit ng executive privilege. Mamaya papaliwanag yan. Yung executive privilege, hindi po cover ang pulis dyan. Secretary lang po dapat yan. And yet, nag-absent si Marbil. Di ba? Marbil, may mga chismis sa'yo. Ayoko sanang, hindi ako naniniwala doon sa mga chismis na yun. Pero this time, mukhang totoo. Hindi. May mga chismis sa'yo, Marbil, eh. Oh. Sa'yo, Tore, isa ka pa. Kasama ka dito. Jing Pajardo, na isang napakalabong tao. Oh, di ba? Sama-sama kayo, pag-umpugin daw kayo ni Senator Amy. Oh, antay natin kung ano mangyayari. Ang subjudice, andito yung mga subpoena para kina Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong subpoena. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at tapos na itong subpoena. So ayan, malinaw ho mga kababayan, ha. Hindi pa po pinipirmahan. Ito kasi yung una, nagpadala na daw siya, hindi pa pinipirmahan ni Cheese Escudero. Nako, Cheese Escudero. Nako. Mukha atang talagang totoo yung sinasabi ng mga taong bayan ngayon na isa kang tagahawak ng red, red wine ba yung binabanata niya o champagne? Champagne ni Madam Lisa. Mukhang naging literal na ikaw ay talagang isang tuta ng presidente. Hindi nga presidente. Tuta ni Lisa Marcos eh. Patunayan mo na hindi ka tuta ni Lisa Marcos, pirmahan mo yan. Kasi nasa iyo na yan eh. Kasi kung hindi mo pinirmahan yan, dyan pa lang sinasabi na you are not independent. Pero pag pinirmahan mo yan, papalakpakan ka ng taong bayan. Pero pag hindi mo pinirmahan yan, sisiguraduhin ko sa'yo, lahat ng taong bayan sasabihan ka na tuta ka ni Lisa Marcos. Gago! Kaya pirmahan mo yan. Hindi pwedeng itenga-tenga mo lang yan. Ano ka, walang bayag? Hindi yung totoo. Huwag na tayo magbulahan dito. Huwag na tayo magpagandahan ng lengguwahe dito. Pag hindi mo pinirmahan yan, wala kang bayag. Ganun lang kasimple ho yun, di ba? Gago! Sana gawin mo yung sinumpaang duty na maging check and balance ng executive branch, na maging independent, di ba? Pag hindi mo ginawa yan, naku po, paliwala ka sa akin. Pagtatawanan ka ng taong bayan. Pagtatawanan ka ng taong bayan. Tuloy.
Dala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sampina. Ano daw? Kailan yung pinadala nyo nung una? Nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Sandali, putang! Huwag ka na magmura, Banatbay. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Today is Thursday. Ma-upload ko to Friday. Therefore, I conclude. Inabot ng 1 week sa opisina mo? Cheese Escudero? Ano to, naglaantay? Kasi sabi ni Pangulong Duterte, pag ang isang papel, isang dokumento tumagal sa opisina, may nangyayari himala. Tama, mali. May inaantay. Hindi po ako nagsabi niyan, si Pangulong Duterte. At saka nga naman, anong inaantay natin? Grasya. Pagpapala. Bakit Lunes pa daw unless sinungaling to si Marcos, may pagka. Pero, unless hindi yung totoo sinasabi niya, di ba? Lunes pa daw, pinadala na po yung subpoena doon sa mga hindi pinipirmahan. Escudero, baka naman nagtatanong ka pa kay Lisa Marcos. Ang hina mo naman nila lang. Hindi, astig ka pa naman pagdating sa pagbablog ninyo ni Heart Evangelista. Ang katapat mo lang pala, isang tiyanak tuloy. Sorry, hindi tiyanak. Sorry! Sorry naman, hindi tiyanak. Huwag naman kayo ganun. Ang sama ng ugali nyo eh. Hindi. Bakit? Anong arigluhan diyan? Anong arrangement ninyo? Bakit hindi mo pa pinirmahan nung Lunes? Hindi ako nagtatanong lang ako, bakit hindi mo pa pinirmahan nung Lunes? Talaga bang alalay ka lang ni Lisa Marcos? Lunes pa daw sabi ni Senator Raimi. Ulitin natin sa bahagi na to. Lunes pa daw. Ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. So ibig sabihin ng muli is same yung pinadala, kaya nga magpapadala daw siya muli. Di ba? Sana naman pirmahan at lumabas na itong sampina. Sana naman pirmahan. Nako, patay ka. Walang niya ka pag hindi mo yan pinirmahan, talagang balalay ka. Di ba? Sige. Tuloy natin. Ngayon, pag-usapan natin yung pag-usapan natin yung mismong hearing na ganap, di ba? Pag-usapan natin, ha? Okay. Ito. Ang dami kasing punto dito, ang dami ni-reveal ni Senator Amy dito, ha? Talagang good, ito, walang biro, good job siya. Good job siya dito. Kasi talagang ni-research niya. At nung siya nagpipresenta, may ebidensya, hindi katulad ni Claire Castro. Parang may tililing gumaganong-ganon di ba? Gano'n. Mamaya pag-usapan din natin yung ewan ko kung kambal ba ni Trillanes yan. Pakinggan natin tong hearing Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological Yan. Nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Mantakin mo, Mayo pa lang last year. Ang daming statement ni Marcos dun. Na hindi tayo mag-cooperate. Ganon. Si Secretary Remulla, pagka dumupunta dito, arestuhin namin yan. Yung pala, May pa lang, pinagpaplanuhan na yung pag-aresto Hindi ito pinagpaplanuhan yung coordination with ICC. Pinagpaplanuhan na yung pag-aresto, May pa lang. Tingnan mo nga naman, napakabudol nitong gobyernong ito. Di tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit
nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano. Nako, May 8 ang kanyang mga press release. At sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Nako. Ito ay unang-una, the potential arrest of President Duterte. Ikalawa, ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Nako. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero, posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating nung October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya nung ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Naku. Glenn Roderick Thomas Cala. Naku. Siya naman yung investigador. At hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Nako. Diamond Hotel. Nako. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. Grabe. Diyan pa lang approval ng protection unit. May PSPG pa. Ay putang ina nyo talaga. Sorry pero mainit dugo ko dito. Yung mga meron tunay na threat, lehitimong may mga dokumentong threat, porket kaalyado ni Pangulong Duterte ay tinanggalan ninyo, tapos etong ICC binigyan ninyo, tapos sasabihin nyo wag mamulitika, hidot kayo, mga tangina ninyo. Yan lang ang sasabihin ko sa inyo. Pasensya na sa mura ko mga kababayan, makakatikim ngayon itong mga animal na to. Bakit ganyan, Marbil? Pakisagot nga ako. Kasi ikaw ang final approval ng PSPG, alam mo yan. Ang dami mong tinanggalan. Ang dami mong tinanggalan, lalong-lalo na yung mga Duterte na pro-Duterte. Tinanggalan mo. Kahit nga, di ba, napabalita, kahit yung kay Baste, kahit yung kila Bato, kahit yung kila Bongo, lahat tinanggalan mo Tapos ang ICC bibigyan mo? Ganong kakawalang niya? Tapos sasabihin ninyo, walang koordinasyon sa inyo?
Diyan pa lang yung protection na yan Talagang binantayan nyo pa sa hotel. Ano to, mga bata? Walang ano yan Wala pong threat yan sa buhay nila. Wala ang mga threat assessment sa mga yan. Pero yung mga may threat assessment, mga lehitimong may death threat, tinanggalan ninyo. Ganyan kayo kagunggong. So, maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, Nako. may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga system. Bank account? Mamaya tingnan ninyo magtataka kayo. Paano nila nahingi yung bank account? Napakahirap niyan. Meron tayong bank secrecy law. Diba? Hindi pwedeng basta-basta kunin yan. Evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis. Pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017. Ayun na, napakasinungaling talaga nitong Bongbong Marcos na ito. Napakasinungaling mo talaga, Bongbong Marcos. Dapat sa'yo. Hindi ko lang masabi, masama Gago! Dapat sa'yo, tuloy-tuloy mo lang pag para di ba? Mantakin mo, sasabihin, we will not cooperate. No, may pagbanta ka pa na pag nalaman mo yung agency ng gobyerno nag-cooperate. Ano to? Hindi, kasi ito yan di ba? May pagbanta siyang ganun So, ibig mo ba sabihin, nagpalusot sa'yo yung mga ahensya ng gobyerno na nasa ilalim mo? Nilusutan ka? Dalawa lang yun. Tatanga-tanga ka o mahinang nilalang ka o baka hindi pala dalawa, pangatlo, baka naman talaga may utos ka. Ganun lang kasimple yun. Tatanga-tanga ka, mahinang nilalang ka o inutusan mo talaga. Nagsisinungaling ka lang sa taong bayan. Which is which, ika nga. Diba? Napakawalang niya mo, sir. Napakawalang niya mo. Hindi tama yung ginagawa mo talaga na yan. This is a lantarang pangbubudol, ika nga. Binudol mo na nga mga Pilipino na naging presidente ka, na binudol mo na nga si Inday, pati ba naman ng buong Pilipino talaga ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pambubudol mo? Non-stop unlimited budol yan Lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Yan. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Huwag na tayong magbulahan. Yun. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap
kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, Nako. naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, Nako. yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Even if you were to Nagets ninyo? Lahat nung hiningi na napakahirap kunin. Yung record, medical record, bank account, lahat po yan. Napakahirap hingin po yan sa nang walang court order. Ha? Bakit dito ibinigay ng walang court order? Bakit to? Paano nila nakuha? At yan mismo ang ginamit na ebidensya para magkaroon ng warrant. Kasi remember, to have a warrant, there should be a probable cause. Ika nga. To get a probable cause, you have to present an evidence. You understand? Kailangan ganun po yun sa korte. Kailangan, kunwari hindi porket dinimanda ka, may warrant ka na. Kailangan patunayan mo sa piskal na may probable cause. Hindi pa ito yung beyond reasonable doubt. May probable cause lang na nakomit niya itong certain accusation or crime. Diba? So sa madaling salita, itong mga nakuha na ito, sinasabi ni Senator Amy, napresenta sa ICC. Ibig sabihin, kung napresenta, nakuha nila. Paano nila nakuha yun without the cooperation of the government? Marcos, ikaw, kaya ako nga pinost na ano ba talaga? Patutunayan mo ba sa buong mundo na isa kang budol? Patutunayan mo talaga na isa kang takusa? Patutunayan mo ba sa buong mundo na wala kang bayag? At ayaw mo pang aminin na ikaw ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng warrant si Pangulong Duterte. Ikaw ang dahilan, ikaw may gusto. Unless, again, it's for you to answer. Unless wala kang alam, tatanga-tanga ka, at si Romualdez ang lahat na may pakuno nito. At kinokontrol ni Romualdez, walang iba kung hindi ang mga sekretary ng pamahalaan mo. Ano ang totoo dyan, Mr. Marcos? assume that there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity. Why were these not detected by our intelligence officers? Yo. I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tignan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Wala din. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas Nako. sa OP, NSC, DND, Nako. AFP. Ang Ang Philippine daming confidential funds yan, intelligence funds. Hindi nga tinatanong ng kamera yan eh. 'Di ba? Yung camera ko ano, isa lang ang tinanong na confidential funds, yung inconfidential. Dito pala malalaman mo ng pinupolitika eh. 'Di ba? Ang dami pong confidential at intelligence funds ang nasa gobyerno. Iba't ibang agency ng gobyerno. Pero isa lang ang kanilang inuusig. Isa lang ang kanilang sinasabihan, dapat ipaliwanag nyo saan ginamit yung confidential fund. Kung hindi mga putang inang tatanga-tanga itong mga congressman natin, lalo na yung si Bigoting Comblo, di ba? Kung hindi naman tatanga-tanga yan, mantakin mo confidential funds, tatanungin mo kung saan ginamit. Bakit di mo tinatanong yung lahat? Bakit Vice President, Office of the Vice President lang? Kasi nga namumulitika kayo kasi utos-utusan kayo ni Romualdez, speaker ninyo. Yan ang katotohanan. Huwag na kayo magmaang-mangan. Inuutusan lang kayo. Sunod kayo na sunod. Magkano kaya bayad sa inyo? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa inyo. Magkano ang bayad sa inyo? At putok kayo ng putak tungkol sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Na alam nyo naman bawal yan sa batas. Bakit? Confidential funds nga eh. Kahit mismo si Ombudsman Martires sinasabi niya, hindi dapat tinatanong yan. O, di ba? Tanga kayo eh. Sunod kayo ng sunod sa speaker ninyo. Anong kapalit? Ako nagtatanong lang, ayuda o pera? Suhol o ayuda? Anong sagot dyan? Bahala na kayo sumagot. Tanong yan eh, di ba? Army, may hiwalay. Air Force, may hiwalay. Navy General Headquarters. Lahat ito hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin.
Totoo ba na right in front of their faces, hindi naman nila nakita lahat ito? Mahirap talaga paniwalaan. At eto pa, meron na din tayong case build-up na narinig. At andito tayo, yung case build-up ng DOJ. Kanina, nag-umpisa tayo doon sa briefer. Mayo pa lang yon. Pagkatapos ng briefer, nagkaroon ng maliwanag November 4, Department Order ng DOJ na nagtatatag ng task force to investigate, create a case build-up, and file the appropriate criminal charges. So, klaro na yun. And sana, andito yung DOJ para sabihin kung yung task force nga ba in-interview sina Senator Laila De Lima noon, Attorney Colmenares, and Commissioner Palpalato. Yan lang ang gusto natin malaman. As a matter of fact, may nakita tayong bago. March 6 nitong taon na to, may memo ng accomplishment report nitong case build-up na to na humihingi ng additional 90 days. Kasi ang sabi nila hindi pa daw sapat, hindi pa daw klaro, hindi maliwanag. Humihingi sila nung umpisan ng nakaraang buwan, 90 days pa sana. So, sana yung DOJ i-confirm nila. There already was a legal team. In fact, there is an allegation na pati private legal team, magbabayad sila para mag-draft ng complaint for murder against those responsible for the death of 3 nationals in the Davao prison. Kung may case build-up, may draft of the complaint, why did we still have to cooperate with ICC and Interpol? I wanted to verify kung totoo nga na yung DOJ pinagtatanggol yung ICC jurisdiction in the cases before the Supreme Court. It appears that the DOJ is arguing there is no investigation or prosecution in the relevant EJK cases. But in fact, sila mismo may task force, meron ng report, may hinihingi na ng mga private lawyer. Meron na ring Quadcom sa Kongreso. Meron Senate Blue Ribbon Committee. Ano ba naman ito? Mismo si Solicitor General talagang umatras na sa pagtatanggol ng posisyon na yan kasi ang sabi nga niya talaga namang meron ng case build-up mismo sa ilalim natin sa building na ito sa DOJ. Nako. Kaya hindi po katanggap-tanggap. At any point, kung ang ating mga kasamahan may dadagdag, pakisabi na lang po. Pero eto pa, narinig natin na mayroong Oplan pursuit. Pakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Yan. Sabi niya, Ito ang dapat talagang unahin sa lahat na ikulong, i-contempt. Etong si General Torre. At ang ganda nga sabi ni Senator Cayetano mamaya sasabihin niya ano niya na 'di ba pagka nanguhuli lagi si Torre, dapat utusan natin si Torre na hulihin si Torre, 'di ba? Yan po ang dapat. Mamaya, tuloy natin. Di ito spur of the moment. Huwag kayong maniwalang spur of the moment. Yan. Dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ang nagsabi niyan si Torre, yan ang ipapahamak talaga ng mga unang-una yung mga hambog. Hambog kasi yan si Torre. 'Di ba? Bakit to kanyo? Kasi nga si Torre po full of himself. Totoo lang. Yung mama na yan, may konting may balita nga ako, hindi ko na lang sasabihin, pero yung may mga close in yan, talagang nagkikwento sila, full of himself. Yung laging siya yung bida, meron tayong mga mga katrabahong ganyan yung laging bida. Laging siya na lang. Hindi, ako magaling. Ako. Lahat to, akin to. Eto, dahil sa epal-epal nga, akala niya kasi nakikita niya siguro sa social media niya, tingnan mo, pinupuri ako ng mga gago, di ba? Hindi niya alam yung mga nagpupuri sa kanya, mga troll yun ni Marcos. Di ba? So, pinupuri siya. So, pumasok sa utak niya nga to. Tignan mo na, ang galing ng ginawa ko sa pagkadala ko dito kay Duterte sa dahig. Naku, papa-interview ko. So, nung in-interview siya, ayan, pinagyabang niya. Hindi ito spur of the moment.
Pinaghandaan ko to. Ako ang ano dito, architect dito. Ako nag-ayos lahat. Akin to. Ako ano dito, bida-bida dito. Oh, ayan, napahamak tuloy siya dahil sa pagiging mayabang hambugero nitong maman to. Napahamak siya sa feeling niya. Siya talaga ang magaling. Ayan, napahamak na nabuking na pinagplanuhan na pala to noon pa. So, lumalabas, sinungaling si Marcos. Di ba? Dahil nga sa pagiging hambugero nitong maman to, yun ang problema pag hambug Yung bibig na yan, dapat yan, tinatapalan ng tape. Okay, hindi. Pero okay na rin yan. At least nabuking namin. Ayan. Sige. Pwede natin ipakita. Ayan. Laksan lang po yung volume. Laksan lang natin yung volume, please. Lakse! Dapat Hello, check. Hoy. Sige. Walang audio. Hindi nag-stop. Ano ba yan? Attorney Dana, yung ating technical please, napakahina naman ng volume natin. Palta na yung technical nyo. Paano yung kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daig no matter what on that day. So paano po ibinabasa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you na no matter what we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest. Tapang. Ang yabang, di ba? Arrest him and bring to the Hague. Yun lang. Sabi niya, basta ako yung bla dyan. Basta bigyan mo ako aeroplano. Tangin na, binuking talaga Binuking niya talaga Ang tanga-tanga talaga nitong... Sorry pero... Grabe, binuking niya talaga yung mga amo niya na pinagplanuhan talaga. Everything. Pero matagal na yun Ang plano na yan, matagal na yan. Ayan, tinan mo? Matagal na yan. Kasi masyadong, alam mo, tama talaga ang Biblia no? Alam bira, marami kang matututunan talaga sa Proverbs Kasi sabi doon, hindi lang sa Proverbs, sa entire Bible, paulit-ulit yan sinasabi, yung bibig mo ang ikakapahamak mo. Kahit nga tuloy dahil sa daldal mo kung shut up ka na lang sana kaya lang kasi gusto mo yung malaman ng taong bayan na ang feeling mo kasi successful yung ginawa nyo feeling nyo proud ang mga Pilipino, hindi nila alam mga troll yung nagko-comment sa kanila at galit na galit ang mga Pilipino sa ginawa mo. Ngayon pinagmalaki mo pa kasi after na ito spur of the moment matagal na yan and nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Di ba? Yun. Senator Ramy, pasok! Ayan, maliwanag. May Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre. Matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at waring nakita ko bit-bit ni General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing dahil pinagmamalaki nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang Oplan Pursuit 80 pages. Grabe, daladal. Bit-bit pa talaga Gunggong din talaga Bit-bit niya talaga yung plano niya Pagyayabang niya dadalhin ko ito para pag malaki. Hindi niya alam ikakapahamak niya yun. Ganun ewan ko ano man tawag mo dyan kay Torre. Bit-bit niya pa Walang yan talaga nga naman kabobo nitong mamang to. Sorry lang pero that's the truth mahina utak At maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan, Oplan
pursuit to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Sana hihingi ako ng kopya nitong 80-page plan called Operation Pursuit. At gusto ko rin sana malaman, katulad ng sambayanan, kung kailan nag-umpisa to. Dahil obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nag-umpisa nitong lahat. Kundi, nung nakaraang taon pa, Mayo pa lang, klarong-klaro na. Madam Chair, may I move that this committee issue a subpoena Yun. duces taken to the PNP to produce that document? Madam Chair, before you rule on that, did the cabinet secretaries also submit already the whole video? Kasi they said last time Putol. na they will submit their version of the whole video. Kasi I agree with Senator Bato that any piece of evidence that is not confidential or does not violate national security should be handed over so that we can be fair to them, diba? We don't want to come out with reports then sasabihin nila ay hindi yan yung nasa buong video, ay hindi yan yung nasa plano, diba? So maybe we can request them and then if they don't give it then we subpoena it. But I submit to you, Madam Chair. Yes, I'm in full agreement with both our senators. And certainly, the comment that there was no plan until they received the Interpol warrant. Yari siya, papakuha na yung dokumento. Puro ka kasi yabang, animal ka eh. Yeah, pakayabang mo kasi. Napakayabang mo, Tore. Kaya submit ngayon ang buong ang dokumento. Yari ka ngayon kasi yung bibig mo, ipakapamak mo yan. Kaya sigurado ako ngayon, sinasabon na ito. Yun ang katotohanan. Sinasabon na ho ito, malamang. In diffusion order is highly doubtful. Pati yung New York Times, alam yung balita tungkol sa plano. Bakit tayo walang maibigay na plano sa ating komite? Pagkatapos yung complete video na hinahanap ni Senator Cayetana, tama po kayo. Hanggang ngayon, hindi pa nabigay. Pero baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Bato. So hindi talaga pwedeng ibigay muna sa Ako, yari ka, Senator Bato. Kasali ka doon. Actually, saya ng hearing na to kasi minsan nagbabato pa ng biro si Cayetano kay Bato, pero si Bato naman sobrang sports niya, tsaka kitang-kita mo na alam mo yon, hindi ho siya natatakot sa anumang gagawing pag-aresto kasi ito tama yung ginawa mo, Senator Bato. Itodo mo na to. Itodo mo na, sir. Kasi ganun din naman whether itodo mo o hindi, kung gusto nila ipa-aresto ka, kasi ang balita ko meron second and third and fourth pa na na warrant, kasama ka doon. Naturalmente ikaw ang PNP chief doon, so siguradong kasama ka doon. Itodo mo na to para kung sakaling birahin ka, ano ka na dahil sa bumanat ka na, kaysa mag-hold ka pa. Kaya tama tong ginawa mo, Senator Bato. Senator Bato, anong comment nyo dan? I'm waiting. Magkapit bahay tayo O sige, ang liwaliwanag na meron talagang extensive and exhaustive plan, 80 pages. Then the administration was already anticipating the application for a warrant of arrest and the issuance thereof. It's also apparent there was some kind of communication and coordination with the ICC. It's well known that some officials of the DOJ, as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government,
already visited The Hague and perhaps even met the president of the ICC in Japan. So we are very deeply concerned about this contradiction in the claims. Kasi ang liwaliwanag na may communication and coordination na, tapos may sinasabi pang mga official channel through DOJ sa The Hague, backdoor channel. Bakit tinatago pa ng gobyerno? Tapos na to eh. Tapos na ito, hindi na siya national security issue. How could the administration have known for weeks, if not months, in advance that the ICC will issue a warrant of arrest if, as claimed by the Secretary of Justice, the country was not communicating with the ICC? Parang hindi ka panipaniwala na gulat naman tayong lahat. So Madam sana yan klinaro nila. Yes, Senator Cayetano. On your point that feel free to interject, just on the point of ongoing investigations, o may kaso ba, I was really deeply disturbed and shocked when Secretary Boying Remulla told us that lahat nung this is my words so I will refer to the record naman sa eksakto niyang sinabi at yung terminology, but sabi niya, Senator Bato, nung huling hearing na parang lahat, and you might want to refute that if you have information, but sabi kasi niya lahat daw nung wrongful death po yung ginamit niya ay wala daw record, walang blatter, wala daw talaga. Tapos halimbawa may gunshot wound, tapos nakalagay cardiac arrest, di ba? I don't know if that is cardiac arrest because of I don't know, but ang point ko lang, na-surprise at na-shock ako because when I was in the cabinet, before kami mag-explain abroad, hindi binubunot sa hangin yon. Nagmi-meeting yan, whether with the DILG or whether with the Chief PNP. I have had several meetings with Senator Bato when he was Chief PNP and I was still a senator. Kasi hindi naman ako magsasalita dito na hindi ko muna tinanong sa kanya. So, aside from yung mga ni-reveal mo na very telling details, I think we owe it to the public. Yung sinabi po ng, let me frame it this way, no? Kung pro Duterte ka, you want accountability. Yes, but we want accountability here in the Philippines at yung tamang process. Kasi two wrongs does not make a right. If you are anti-Duterte, you also want accountability. But you also want to do it right. Because two wrongs doesn't make it correct. Meaning, kung ma-dismiss yan sa ICC o kaya mag-change ng administration, balik na naman. So, whether you're pro or anti-Duterte, we want the rule of law, gusto natin tama. Last point lang, Madam Chair. Yung chilling effect, di ba? So kapag yung pinag-uusapan whether yung warrant arrest sa mga cyber libel or, tignan nyo po ilang taon na ba? 2016, 2025. 9 years ko nang kadebate si Senator De Lima, just like some others of us, former Senator De Lima, 9 years, di ba? 9 years na. Usually, yung usual, 30,000 yan, 16,000. So nagsasagutan kami sa issue. First time na nagdebate kami 2-3 weeks ago, ang una niyang sabi, dapat yan si Cayetano kasama sa ICC. Di ba? And then after that, naglabas sila ng redacted. And then mayroon ding iba like former Senator Tria. Marami pang susunod dyan. So may chilling effect to. Sa akin okay lang kasi sanay akong takutin di ba? Sanay naman na ganun. But ang point ko lang, Madam Chair, that's why we have to get to the bottom of this. For example, in the case of Senator Bato, kailangan alam natin pagka may lumabas, can he have his counsel of his own choice? Can he be examined by a doctor? Pwede ba siyang mag-resist kasi wala naman Philippine order? Pwede ba siyang isakay bigla sa airplano? Mabigat yan, baka ma-overloading yung airplano. No? So, dinadaan ko lang po sa biro, pero hindi biro yung ito. Let me stop with one example, Mama. Kasi maraming progressive groups. Siyempre, dahil nga sa history kay President Duterte, so I'll assume good faith sa progressive groups. Assuming na human rights activists sila, assuming na may mga napatay na extrajudicial killing, naisip ba nung progressive groups na yan na pag biglang may nakitang hukay wherever in the Philippines, kahit sabi mo yung hukay na yan ay 20, 30, 40 years na at may 50 nakalibing doon or 43, katulad na rin lang nung kay President Duterte,
Tapos ang sabihin ng kung sino man, let's say retired military or retired intelligence officer, sir, mass grave nung komunista yan. Pinatay yan during 2012. Nung pinatay yan 2012, may ICC pa. Payag ba tayo na yung mga progressive group, pati yung mga congressmen na progressive group, ay bigla na lang kukunin, isasakay sa airplano, dadalhin sa Hague, na hindi sila makakapunta sa Philippine courts. So, whatever kasi we decide here and whatever as a nation we decide, Madam Chair, is applicable to all of us. Di ba yung sinabi ni President Erap na weather lang yan? Kaya kailangan may batas. Para kahit anong weather, klaro yung karapatan mo. So, let me stop there, but thank you for that intervention, Madam. Maraming salamat. Ganda ng punto na yun, ha, mga kababayan. Napakaganda ng punto ni Senator Cayetano. Kaya nga importante ito kasi hindi ho ito pro Duterte issue. Baka kasi akala nung iba, kasi puro kayo mga pro Duterte. Hindi ho. Mga kababayan, pag pinalagpas natin ito, para na rin natin sinabing okay lang na lahat tayo dukutin at dalhin sa dahig kung gusto nilang kahit sino mang gobyerno. Tandaan natin, parang sinasabi natin, if our government can do this to PRRD, pwede silang makipag-coordinate with the other agency, like other court or community. Maring hindi sa ICC, pero gawing rason yung Interpol. Ibig sabihin, ano yung Interpol na yun? Interpol na issue na sandali. Pagka hindi namin kursunada itong tao na ito, pwede kami yung sabihin namin yung Interpol, magkaroon ng notice yan o kahit yung diffusion na yon. Tapos, sasabihin namin, kukunin na namin, tas dadali na namin ngayon, kung saan man. Di ba? You understand what I mean? Kaya importante na magkaroon ng batas. Na bawal yan. Ulitin ba, ika nga. Kasi alam na nga natin may batas na ganyan, na bawal yan, dapat dumaan sa due process yan, dapat dumaan sa local courts yan. Di ba? Pero hindi nasunod. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Talagang napakawalang yan itong gobyerno to. At dapat magkaroon ng batas na kung sino man ang hindi sumunod, ito ang consequence. Yun ang importante dyan mapatunayan. Di ba? At meron ibang katanungan yung ating mga kababayan, at dito naman yung tungkol sa executive order ng US. Noong March 28, ang sinabi ng gobyerno, ICC has no jurisdiction. Etong taon na ito, this is just the latest in a series of statements na ang ICC walang jurisdiction dito sa ating bansa. Gusto ko sanang tanungin ulit sa ating executive kung ang dating Pangulong Duterte ay nasa ilalim ng protected person under the executive order issued by the US. Maganda ito. Tungkol naman to sa US. Napaka-importante ito kasi naglabas pong si Trump ng utos na kung sino man na mag-cooperate sa ICC dito sa Amerika ay i-freeze ang account niya. Ganda nito. As President Trump, which imposed sanctions on the International Criminal Court. Kasi si Presidente Trump, hindi niya gusto yung ICC, di ba? Hindi nga nakilahok ang Amerika dyan. Under Section 8D of the EO, any foreign person who's a citizen or ally of the US that has not consented to ICC jurisdiction, o parang Pilipinas, over that person or state party is a protected person sa ilalim nung Presidente Trump. So ang Pilipinas hindi na state party, at yung executive sinasabi naman na hindi talaga ICC ang may jurisdiction sa atin. Kaya gusto ko sana tanungin, si Presidente Duterte ba ay isa sa protected person sa ilalim ng executive order ni Presidente Trump? Non-NATO ally na former or current official. So gusto ko malaman kung si PRRD nga ay protected person sa ilalim ng executive. Ganda ng research ni Senator Amy na to. Ang ganda kasi nagbigay ng deklarasyon si Trump Ngayon, kasama ho tayo dyan, di ba? Ay nako. Order.
Sino ang mako-cover sa asset freeze under Section 1? Nako, asset freeze yan. Lahat ng pagmamayari mo, kung sino man na makipag-cooperate sa ICC, pagmamayari mo sa Amerika ay asset freeze. Ang tanong, si Marcos ba may pera pa sa US? At siya nakipag-cooperate sa ICC. Mr. President Trump, would you be strong enough to freeze the account of President Marcos because he cooperated with ICC? Mr. President Trump, what is your answer? I'm calling out to you. I'm just a simple social media vlogger and news anchor, but my simple question is, according to your executive law or executive order, that anyone who's an ally cooperated with ICC has a sanction of freeze asset. Clearly, President Marcos, the present president of our country, cooperated with ICC and used the warrant of ICC to bring the former President Rodrigo Roa Duterte to the Hague. It only means Marcos cooperated with ICC. Will you be true to your executive order and freeze his account? Nako. Executive order ni Presidente Trump. Pwede bang parusahan ang mga sumapi sa pag-aresto katulad ni General Torre? Anong mangyayari kina Garma at kina Leonardo? Kasi ang pagkaalam natin, yung iba sa kanila at yung pamilya nila ay nasa Amerika na. Ayan ha. Tingnan nyo to ha. Nalinaw to. Nasa Amerika na daw. O yung pamilya na ito. O ito mga to, di ba? Tapos pati si Torre daw. Pero hindi niya binanggit dito si Marcos. Ha? Hindi niya binanggit. Sakop ba sila nung executive order ni Presidente Trump? So, yan ang mga katanungan natin kasi lumalawak itong pagsisiyasat natin. Umabot na sa US kung saan alam natin nagtatago sila. Kaya nagtatago daw sila. Yung sila Garma. Pero hindi, ito tanong lang naman to. Hindi kaya yung sila ay kasama na si Marcos doon at si First Lady? Hindi natin alam. Basta sila. Then, tinutukoy niya si Garma. Kayo naman, no? Masyado naman madumi yung malaro ang isip ninyo. Hindi kasi hanggang ngayon wala pa daw live si Lisa Marcos. Hindi natin alam kung nagtatago nga naman yun doon. Hindi natin alam. Hindi ko alam yan. Nag-aalala ako ano ba nangyari rito. So, paano yun? Gusto ko sana ipaliwanag ng ating justice pero wala sila. Kaya justice lang po tayo. Pero importante po to. Ngayon, yung administrative arrest, may DOJ local opinion, legal opinion raw, na lumabas noong November 21, 2024. Nakita po namin ito nasa website ngayon, nag-disappear na. Hindi na siya nandun. At ang liwanag doon sa legal opinion na mismo yung DOJ USEC na sumulat nito, ang balita ko si USEC Chan, the DOJ does not consider an Interpol red notice an arrest warrant. Ang liwanag naman doon. At sinabi rin na the Philippines cannot deport your own citizen. Ang liwanag ng pagkasabi. Grabe mga dokumento ito. Galing mismo sa gobyerno. Ang liwanag. Ito, kaya nga alam mo, galing na. Ako, napabilib ako ni Senator Amy dito. Again, I'm not endorsing her to be, endorsing her as a senator, ha? Pero napabilib niya ako dito kasi talagang kumpleto. Pag nagpresenta siya, malinaw, kumpleto yung mga papel. Ito, sinasabi dito, napakalina. Although, doon sa kanina, medyo umiwas na naman siya sa kapatid niya. Na dapat sinabi niya, since si Marcos ang talagang punot dulo nito,
Dapat i-freeze ng asset ng mga Marcos sa Amerika. Kaya lang, baka damay din siya. Di ba? Hindi natin alam. So, eto naman, malinaw na malinaw po na sinasabi ho dito na, ayan, yung asset na yan ng, itong dokumento na yan, ay isang evidence na hindi pwedeng isyuhan ng, hindi ang red notice ay warrant. Di ba? Hindi ho yun. The ICC, again, no jurisdiction. Then the ICC warrant could not have been the basis for the arrest. Yon. Kung yung red notice of diffusion is not a warrant of arrest, ang tanong ko, ano ang legal basis ng aresto? Ngayon, ang sabi ng gobyerno, yung turnover to the ICC was a surrender. Surrender na po to under Article 17. Ayan. So, nagbago na. Hindi na daw arrest yun. Surrender na daw yun. Kita mo katarantaduhan talaga ng lintik na gobyerno nito. Hindi na daw arrest yung ginawa. Sumurrender na daw si Duterte. Ay, gago talaga, no? Ang problema, eto, pakinggan natin. Pakinggan natin. Of RA 9851 and the Rome Statute, walang pakialam sa Rome Statute kasi hindi na nga tayong member. I need to point out that before they can actually surrender PRRD, they have to arrest him to have him in custody. If there was no warrant issued by the court for PRRD's arrest, does that mean that it was an administrative arrest? Was the administrative arrest valid? Was the DOJ or whoever ordered the arrest empowered under 9851 to effect an administrative arrest? Nakakatuwa kasi kanina nabasa ko lang sa dyaryo, Ito, maganda ito. Tama-tama kasi yung paglabas nitong statement na to. Tama. Na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi El Abdallah, sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. Ang linaw nun. Ito yun, no? Ayan yan, eh. So, sinasabi ho, na entirely, nililinaw, the surrender of former President Rodrigo Duterte was a decision made by the Philippine government. Ito na nga yung sinasabi nating paulit-ulit. Di ba ho? Napakawalang bayag naman ng gobyernong ito. Ayaw pang aminin na sila talaga ang may gusto na isurrender si Pangulong Duterte sa The Hague o sa ICC. Ang dami pang palusot. Sumusunod kami sa red notice. Sumusunod kami sa we are no longer part of the ICC. Claire Castro, wag kang fake news. Ang linaw-linaw ho dito. Mismong ICC nagsabi, hindi, wala kaming kinalaman dyan. Sinuko nyo sa amin ito. Ang linaw ho niyan eh. Spokesperson mismo ng ICC nagsabi, sinurrender ninyo si Duterte. Hindi dahil sa notice na lintik na notice na yan. Walang warrant. Isinurrender ninyo, mga gunggong. And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC, sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Siguro, si Attorney Medina na naman, magpapasaklolo tayo. Ano ba ibig sabihin nag-administrative arrest? At tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Yan. Malinaw ho yan, ha? So, hanggang dito na po muna tayo. Yung part 2 nito bukas na natin na i-upload para medyo mag-sink in muna yung mga impormasyon na nakuha natin ngayong araw na ito. Ito ang pinaka-importante dyan eh. Merong executive order si Trump sa mga kakampi nito. Okay? Sa mga nasa kanilang bansa o sino man yung kakampi na kung sino man na mag-cooperate with ICC dapat i-freeze ang kanilang asset. Mr. Donald Trump, the President of the United States, will you freeze the account of Marcos and the other culprit of this kidnapping that happened in our country? I'm not even gonna present to you
that Rodrigo Roa Duterte is your friend, but only according to your executive order that anyone who cooperates with ICC, their asset will be freeze in your country. So, Mr. Trump, it's up to you to prove that your words has an action. Mga kababayan sa United States of America, maaari nyo po bang itag si Mr. Trump? Kung ayaw nyo ito, kasi nagugulang kayo sa English, gumawa na lang kayo ng sarili nyong video. Tapos isend nyo kay using the explanation of Senator Amy. Diba? Dapat po talaga magkaroon ng sanction kasi our country, wala na, kontrolado na ho ni Marcos lahat at ni Romualdez. So, hindi na mas masasanction sila. Diba? Kaya mabuti pa na dapat tayo na ho ang lumapit kay Trump, kayo mga taga-ibang bansa. Lapitan ninyo, email ninyo, itag ninyo si Trump sa Twitter. O gusto ninyo, i-share nyo itong video kung magulo. Ikat-kat ninyo. Diba? Kakat naman po yan ng ating editor na si paring RJ. Ikat mo ito, lagyan mo ng title, Message to President Trump. Tayo na, magugulo sila yun. Sigurado ako, mawiwindang si Trump pag napanood niya to. Who the hell is this banat by? Cancel his visa. Mr. Trump, I believe in you. Sabay ganun, I believe in you. Hindi, I believe. Okay, nampanya ko yan si Trump. I campaign for you, Trump. Don't worry. Be happy. I believe in your, as a matter of fact, I admire what you're doing right now. Exposing the lies of the FBI with religious persecution, everything. I even campaign for you. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo, ha? We'll have a second part kasi napakahaba nito, napakaganda ng sinabi ni Senator Amy at mga revelasyon dito. At kaya sa susunod natin i-discuss ito. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sana po mag-like, share, pa-member po kayo para suporta ninyo na maging independent po ang mga banateros. Magpa-member po kayo sa mga channel. Dahil yan po ang dahilan kung bakit hindi po kami nababayaran, dahil kayo po ang nagbabayad sa amin through the membership and through the views. Kasi ako, sa totoo lang, marami nga nagsasabi, pinagkakakitaan nyo yung vlogging. Aba, natural. Aba naman, kung hindi namin to pinagkakitaan, sa kami kumukuha ng pera. You understand the logic? Mantakin mo kung walang views to. Tapos, kung ano, nakabili kami ng kondo, dating nakatira sa Kubo. Nakabili ng kondo, pero wala naman siyang viewers. Ibig sabihin, hindi siya kumita sa YouTube, pero nakabili siya ng kondo. Nakabili siya ng kotse, pero wala siyang kita sa YouTube kasi wala nga nanonood. Anong tawag mo doon? Di ba yarang vlogger? Kami po, ito'y lehitimong negosyo ang YouTube. Lehitimo ito. So kung kumita man kami dito, it's because lehitimo yung aming ginagawa, di ba? O at least dito kami kumikita, hindi galing sa mga politiko. Kasi yung mga iba dyan, pinaparabagang pinasasama. Tingnan mo na, pinagkakakitaan yung vlogging. Ano gusto nyo? Pinagkakakitaan yung mga politiko. Mas mabuti nang kumita dito kaysa kumita kami sa mga politiko. Di ba? Tama, mali. Nagpapakatotoo lang tayo. Kasi kita mo yung mga tanso vlogger, wala namang viewer. Bakit madaming pera? Binibigyan ho ni